Magandang gabi mga kabola, kapuso, kapito, mga ka-FB friend. Muli ito po si Kuya Roger. Tayo po ipatuloy na mag-aaral sa ating pong topic na kung tawagin po ay technical foul na mababasa po natin sa Article 36, page 43 ng OBR at saka Article 36, page 78 ng OBRI. Yung pong technical foul, tayo po ay nasa ikatlong bullet na. Okay, technical foul is a player non-contact foul of a behavioral nature including but not limited to. Okay, dahil lang pinag-usapan po natin yung laro, ano po ba yung behavioral nature? Yan po yung likas na pag-uugali ng mga player. Actually, lahat po tayo merong behavioral nature, likas na pag-uugali. Pero ang tinatawagan po natin ng technical foul sa larong basketball ay yung mga tinatawag natin hindi kaaya-ayang pag-uugali o hindi magandang pag-uugali. Na kung tawagin po ni Viva ay unsportsmanlike behavior o kaya misconduct. Okay, saan po ba natin makikita yung iba't ibang pag-uugali ng kinikilos ng player? Okay, yun po yung ating topic. Bullet number 3. Okay, bullet number 3 ang nakalagay po, using language or gesture likely to offend or incite the spectator. Okay, ibig sabihin po niyan, yung paggamit po ng mga salita o kaya kilos na pagmumulan ng gulo na makakapagpainit doon sa ating mga spectator, yung audience po natin at manonood. Okay? Yung pong spectator, yan po yung audience, manonood, marites, o kaya kung tawagin natin ay crowd. Yung pong during the game, yung pong crowd. Okay? Saan po ba natin makikita yung mga hindi magandang pag-uugali ng mga player during the game na pwedeng magpainit doon sa spectator? Okay, number 1, siyempre pag nakashoot. Pag nakashoot yung player, ang ginagawa niyan, pupuntahan yung audience, lalapitan, sisigawan, "Wah!" Yan. Sinisigawan, nilalapitan. Ano pa? Aasarin. Minsan ang ginagawa, sinasayawan pa ng malapit na naka-dirty finger. Okay, yan po natin dingisan nating PBA player na sikat, kaso dahil sa ginawa niya, napakaraming pula at batikos yung kanyang nakuha at nabas po siya ron dahil sa ginawa niya. Pumatol po sa audience. Okay, ano pa? Ano pa yung pwedeng gawin ng player doon sa audience? Minsan, totoo lang real talk to. Binabato ng player yung audience ng bola. Nilalapitan at binabato yung bola. Okay, wag natin gagawin yung mga ka-ballers. Ano pa? Number 2, yung nakashoot. Nakashoot yung player, ang ginagawa niya rin sa spectator, nilalapitan, tapos binabaril. Okay, wag natin gagawin yan. Ano pa? Nakashoot. Kumuha ng arrow, pinala yung audience, okay, spectator, nilapitan, tapos iinis lang ng ganyan. Sa madaling salita, in general, nakikipag-away at pumapatol sa audience. Okay mga kabola, mga players, wag nating gagawin yan. Okay, dahil lang spectator at saka crowd, audience, meron, okay, parte ng laro yan. Pero meron tayong protocol na dapat gawin dyan. Kung sino ang may pananagutan sa mga ganyang senaryo pag may nakita po tayo na nambabastos ng mga player. Kasi minsan, kaya yung mga player natin at naiinis, kaya gumagawa ng mga salitayan at pagkilos na hindi rin kaaya-aya, pag ginawa rin ng audience, ibinabalik ng player. Pero mali, mga kabola players, wag po tayong gagawa ng mga salita or kilos na pagsisimulan ng gulo para yung mga ating audience ay mainis or mapikon sa player. Okay, ano po yung procedure? Pag vice versa naman, pag nakakita naman po tayo ng audience na yung player ay kanyang minumura, o kaya naman yung audience, yung player, dinidirty finger niya, okay lang yung sigaw Kasi yung sigaw, parte ng game yan Diba? Di baling mamaos, o di baling maikatitili, basta wala lang act of violence. Okay, ito yung pinaka-ugat, yung act of violence. Kinakailangan yung act of violence na di mapayagan. Ang tanong, sino ba ang responsible dyan? Siyempre, number 1 dyan, yung referees. Yung mga referees natin, table official. At siyempre, yung ating game commissioner o yung organizer. Yan po yung mga responsible. Ngayon, pag nakita po tayo ng act of violence, ang gagawin po natin dyan una, yung referee.
Yung referee kinakailangan, hindi lang yung game sa loob. Hindi lang yung team ang binabantayan niya, hindi lang yung committee ang binabantayan. Kasama po, binabantayan ng referee at pinakikiramdaman kung ano yung kinikilos ng crowd. Okay? Dahil tayo po ay nasa ligang labas. Ngayon, kung nasa ligang loob po tayo, talagang yan organized. May mga martial na sasawata or sasaway doon po sa mga audience. Pero sa ligang labas, okay, makikiramdam tayo, ha? Makikiramdam tayo sa ligang labas para yung Coke Zero at saka yung Pansit Palabok may iwasan po natin. Okay, pag nakarinig po tayo ng ako violence, yung referee muna, yung referee. Ang unang gagawin ng referee, crew chief, Gatmaris crew chief, stop the game. Okay, lapit sa table official. Sabihin dun sa announcer, sa barker, o pakisabihan yung player na wag na wag magmumura o kaya wag na wag kikilos ng hindi kaaya-aya dun sa player na pagsimulan din ng laro. Vice versa, hindi lang yung player ang ating pagsasabihan. Siyempre, ganun din yung audience. Kailangan maroon tayo makaramdam. Okay? Ano sabihin sa mic? Pag kayo po ay nagmumura, narinig po namin kayo minumura nyo player at may kinikilos po kayong hindi kaya-aya sa player na po simulan ng act violence, palalabasin po namin kayo ng playing court. Di bali na pong mapahiya kayo kaysa naman magkaroon ng problema, magkagulo, mag-away-away po tayo pa nagkataon. Mapapahiya yung nagpaliga, mapapahiya yung barangay, mapapahiya yung munisipyo, mapapahiya yung referee kinuha ninyo. Bakit? Kasi hinayaan at pinayagan yung act of violence na pagsimulan ng gulo. Kinakailangan pag merong act of violence, ang gagawin natin, bubuhusan agad po natin ng tubig na malamig na maraming yelo. Yan. Para yung apoy mawala po agad. Okay? Ang responsible po dyan, ang responsible po sa crowd. Unang-una, referee, game commissioner, yung mga martial, kasama table official. Pag nakarinig po tayo ng act of violence, tigil po agad yung game at kumuha po tayo ng tamang akbang para maiwasan po natin yung laging natitrending ngayon kay Facebook na nagkakagulo yung mga liga. Okay, yung penalty. Ang penalty, pag nakakita tayo ng player na gano'n ang ginagawa, na pagsimulan ng gulo, nakakapagpailit sa spectator, lapitan naman natin yung player, idol, huwag mo nang gagawin yan. Next time, technical. According kay FIBA Bullet number 3, using a gesture language, okay, to offend or inside the spectator is ground for technical. Okay, pagkatapos mo warningan si player, punta mo si coach, number 17, warning ha, nagbibigay ng insight para mag-iinit yung spectator. Kakaroon tayo ng problema. Pag inulit, technical. Okay, yung mga procedure technical natin, ay yung iba't ibang klase ng technical, kung sa front ko sa backward, nasa unahan na po ng video. Pagkatapos po ng bullet number 1, kasunod po yung mga penalties at saka mga technicalities kung saan po yung mga senaryo. Okay, muli! Ito po si Kuya Roger. Kung meron kayo nakuhang aral at meron natutunan, ibahagi po natin sa iba. Okay, please, like and share. Ito po si Kuya Roger. Thank you. To God be the glory. See you tomorrow. Magandang tanghali mga kapuso kapito. Ayan, Karosos, ito po si Kuya Roger. Muli tayo po ibabatuloy sa pag-aaral. Doon po sa ating topic ng Article 36 sa page 43 ng OBR na kung tawagin po ay technical foul. Okay, technical foul is a player non-contact foul of a behavioral nature including but not limited to. Ito po yung isang personal contact ng player na wala pong tinatawag na body-body contact. Okay, walang personal contact. Okay, walang katawan sa katawan ng didikit. Okay, pero dito makakita po tayo, nagdidikit yung katawan, pero tinatawagan lang natin ng technical foul. Okay, ano po ba yan? Okay, nasa bullet number 4 na po tayo. Siyempre, na tinatawagan natin pag behavioral nature, mga likas na pag-uugali ng player. Siyempre, mga bad attitude. Unang-una yan, sportsmanlike behavior at saka misconduct. Okay, saan po ba natin makikita yung bullet number 4? Ano po yung nakalagay? Bullet number 4 ng OBR, technical foul, baiting and taunting an opponent. Okay, baiting and taunting an opponent, ibig sabihin po, panunukso, panunuya, pang-insulto sa kalaban. Okay, yan po yung player na nasa loob. Pero take note, hindi lang po yung player na nasa loob ang pwedeng gawa ng taunting. Yung player na nasa loob, pwede din nilang gawa ng taunting yung player na nasa labas, yung tinatawag nating team related. Sino po ba yan? Yung coach, assistant coach, substitute player, or substitute, excluded player, o kaya team delegate. Yung player na nasa loob, niyayabangan yung player na nasa labas. Ganon din naman yung mga player na nasa labas na nakaupo sa bench area, niyayabangan yung player na nasa loob. Okay, pero iba yung technical doon ha. Technical foul kapag ang gumawa niyan, yung player na nasa labas. Technical foul yung player, pero charge to the coach para sa bench decorum. Okay, dito sa loob ng playing court, kapag player ang gumawa nito sa loob,
Okay, technical foul, personal foul ng player. Ito po, yung baiting and taunting an opponent. Kailan po natin makikita yan? At saan po natin makikita yung mga senaryo na yan? Okay? Parang meron pong dalawa, pero in general, nakapasok na po ron. Number 1, pag nakashoot. Nakashoot yung opensa, ang ginagawa niya, nagba-body flex. Papakita ng muscle, malapit dun sa depensa, niyayabangan. Yan, di ba? Pangalawa, nakashoot, sinusukatan, baba, pinipipi. Parang ginagawang lata. O, ganito ka lang, galata ka lang. Ano ka lang, gablade. Okay, bawal yan. Mga kabola, taunting din yan. Ano pa? Nakashoot, binabaril. Binabaril yung depensa. Tapos, minsan, pinapana pa yan. Nag-ala Robin Hood, pinapana. Sa madaling salita, niyayabangan. Pero take note, hindi lang po opensa ang pwedeng makakomit ng taunting o baiting an opponent. Ganun din naman yung depensa. Baka mamaya, hindi nakashoot yung opensa, ang gagawin ng depensa, wala ka, di ba? Wala ka, bubu, 80-80 ka, yan. Kasama yung pananalita, kasama yung mga pananalita na hindi maganda pag narinig na referee yan. Pangiinsulto, panunuya, yan. Panunuya o panunokso sa kalaban, kasama yan sa taunting. Okay, ano pa yung trash talk? Ito yung sinasabi ko na mayroong contact, pero tinatawag lang natin technical. Trash talk, nagka-trash talk yung dalawa, nag-iinsultuhan, bigla nagkadikit yung muka, ulo sa ulo, nagkadikit yung katawan sa katawan. Ayan, real talk Ang ginagawa natin dyan, break. Pagka-break, binibigyan natin ng double technical foul. Kasi yung ginawa nila, para nagkadikit lang, not enough contact para tawagan ng ANSPO, di ba? Okay, disqualifying foul. Kasi according to technical foul is a player non-contact foul. Pero pag nagkadikit lang ng ganyan, hindi naman natin binibigyan ng sanction na unspoken disqualifying foul kasi masyadong manipis ika nga. Pero pag talaga natutulakan na ng ganyan, okay, kahit yan dead ball, pwede tayong pumito ng double unspo. O kaya, pag nagbigayan na, pwedeng ganito, kaya dalawang disqualified. Okay mga kapuso, ano ba yung dahilan bakit ibinawal ni FIBA yung beating an opponent tsaka taunting an opponent? Siyempre, isa yan sa nagbibigay ng init, nagpapasiklab ng gulo na mauwi sa di maganda. Magkakagulo yung mga player, lalo na pag yung mga player may pride, di ba? Minsan, porket may pera, porket may pinag-aralan, ayaw makante, dala ng pride. Kaya ang gagawin natin yan mga kabolos, mga kapito, pag nagkaroon na nakakita tayo ng baiting an opponent or taunting an opponent, panunukso, panunuya, pangiinsulto sa kalaban, wag po natin mapayagan, bigyan po natin ng technical foul. Okay, pag light lang, pwede nating warningan, sabihin natin kay coach. Pero kung narinig na natin tao, is ground for technical foul. Okay, yung penalty, 1 free throw immediate. Any player designated by the coach, pwede yung player na nasa labas na active player, basta magkakaroon ng sub, ang labas po ng bola, where the ball is located. Kung backward o front court, at kung may team control o wala, okay, yung mga penalty niyan, yung ibang penalty, nasa unahan po ng video natin sa bullet number 1. Pagkatapos po noon, nandun na po yung penalty ng mga technicalities kung saan nangyaring area ng technical. Okay, pakibisita na lang po. Muli, kung meron pong natutunan at nakuwang aral, please like and share. Ito po si Kuya Roger. To God be the glory. Thank you!